una, mahirap tanggapin, pero later on, nakasanayan mo na eh. Kasi parang, andyan na yun, wala ka nang magagawa. Ang kailangan mo na lang, alagaan na lang siya ng maigi, ng mabuti, para hindi siya na mababalik. Isa sa pinakamasayang bahagi ng ating buhay ay ang ating kabataan. Iyak dito, tawa roon, at walang humpay na pakikipagtagisan ng karanasan. Paano na lamang kung may mabigat na dagok na dumating sa buhay para sa iyo? Saan mo hahanapin ang langit? Nalaman ko na OI yung anak ko. Husband ko kasi OI na siya. So, alam namin 50% pwede niyang makuha. Kasi hereditary yan eh. Ang osteogenesis imperfecta o OI ay mas kilala sa tawag na brittle bone disorder. Mabilis na pagkabali ng mga buto, kulay asul na sclera o puti ng mga mata, pagkapandak at pagkabingi ay ilan lamang sa manifestasyon ng OI. Ayon sa tala ng Philippine Society for Orphan Disorder, humigit kumulang 1 sa 30,000 tao ang may ganitong karamdaman. At ilan sa kanila ay ang mag-amang June at Thirdy Herrero. Yun na naging routine ko. May time na every year, lagi na lang ako nakahiga dahil sa plaster cast. No? So, hindi ko na-enjoy yung life ng pagiging bata na nagkikipaglaro, na tumatakbo doon sa labas, nagkipaghabulan o whatever na laro ng isang bata na dapat i-enjoy ko. Kasi lagi akong bedridden. So, yung life ko nung time na yun, very painful kasi ang fractured very painful. Masakit, tapos na-immobilize ka within a certain period of time. Si Thirdy at June ay mga halimbawa ng isang OI type 1, kung saan mas malaki ang tsansa na lumakas pa ang kanilang mga buto. Ang ganitong kaso ay nangangailangan ng infusion na nagpapatibay sa mga buto na tumatagal ng 8 oras. Nandiyan lang yung asawa ko. Nagsusuportahan kami sa isa't isa. Ang pinakaano dyan pagka may pera ka lang. Kasi pagka nangyayari sa kanya ganyan, kailangan may pera. Kasi mahirap pag wala kang pera. Hindi biro yung gastusin kay 30 pag nag-i-infuse. Kasi ang infusion yan, mahal. Hindi ganun kadali. Wala talaga siyang cure, pero meron kaming binibigay na gamot na magpe-prevent ng further fractures. Ang gamot na to ay ang general term niya ay mga bisphosphonates. Hindi lang to sa OI ginagamit, marami pang sakit ng buto na pinagagamitan ito. Pag-go din na sa National Orthopedic Hospital during that time, nilalagay ka sa traction. Kung ang bali mo ay baluktot na baluktot sa paa, nilalagyan ng weight yung paa mo, hinihila ito by traction para tumuwid. Tumatagal ako sa orthopedic ng almost 1 week to 1.5 week. Sa kasalukuyan ay nakatapos na si Mr. Herrero ng abogasya sa Philippine Law School at naghihintay na lamang ng resulta mula sa katatapos na bar exam. At ito ang mga kakayanang nais ng mag-asawang makamit rin ni Thirdy. Siyempre sa kanya, bilang isang ama na na-experience niya na yung maraming beses siyang nababalian. Ayaw rin niyang nasasaktan siya kasi nararamdaman din niya yung pain dun sa anak niya. Ganon ka-painful kasi yun pag once na nabalian siya. So, sa kanya, napakasakit.
First time niyang mabalian. 1-year-old siya. First time niya yun. Nasa work ako, tinawagan ako sa office na nabalian nga daw siya. Yung kaba, yung kabog ng isang ina. Halos hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi isang biro ang mag-alaga ng may kapansanan. Kinailangan pa ni Bing na iwan ang trabaho upang masubaybayan ang paglaki ng anak. Sinong mama mo, Tardy? Iyan, kinukwentuhan ko siya. Third, gusto mo third, makalakad ka na. O, mag-ingat ka, hindi ka mabalian na, para makakalakad ka na. Punta tayo, yung umaga yan, kaya dinadala ko yan sa labas, ini-exercise ko. Siyempre, ang lagi kong dasal na sana, gumaling na siya at makakalakad na hindi na siya mababalian. Kaya hindi lang ang magulang na siya ang naapektuhan, pati kami nga lula, naapektan. Naging sandalan naman ni Bing ang Panginoon sa pagsubok na ito sa kanyang buhay na humamon sa katatagan ng kanyang pamilya. Yun na lang yung kailangan kong gawin, yung magdasal para sa kanya. Siya din, nagpipray din yung anak ko niya. Sasabihin lang niya, Lord, tatakbo ko, tatalon, tatambling. Nung pumunta kami PGH, meron pa palang mas worse kay 3D. Type 3, kasing age ni 3D, 1-year-old, baby pa yung type 3. Imagine, ito niya maiksi. So naisip ko, bakit ako mas meron pa palang mas kay 3D, grabe. Sa isip ko, mas mabuti pa ako kaysa sa iba. Importante, huwag kang maawa. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Kasi marami ka pang bagay na dapat mo makuha. Marami ka pang bagay na pwede mong gamitin. Na pwede mong i-develop, pwede mong i-enhance. Pangarap ng isang magulang o isang ina sa kanyang anak, yung makatapos siya ng pag-aaral. Yung makuha rin niya yung ginawa ng papa niya, yung na-achieve lahat ng papa niya, sana makuha rin yan. Kasi wala ako naman ng isang magulang na bibigay sa kanya kung hindi makatapos ng pag-aaral. Marami ka pang kakayanan na nasa likod ng isip mo, nasa kaisipan mo, o yung mga bagay na hindi apektado ng iyong kapansanan. Kung hindi man, marami makakatingin sa iyo kung meron kang desire na mangyari na pwedeng tignan ng ibang tao na bigyan kang suporta. So maraming bagay na pwede ka pang gawin na hindi nakahinto ang iyong mundo dahil sa iyong kapansanan. Lord, anak, hindi matibay si Papa saka sa bar. Makapasa daw sa bar. Ay mahal ng Diyos, ikumukupas. Ganun ako tingin, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. I'll still be the father as I want to be for them. Kay Sophia, kay 3D. Hindi naman magbabago yun eh. Yun naman yung bagay na pag pinanganak na sila, you want to be the best father that you can be for them. Although hindi pa nila maintindihan to, pero lahat kasi ng ginagawa ng isang tatay para sa kanila, even though they don't appreciate it. Patuloy pa yung pagiging, yung suporta niya sa amin, sa mga anak namin.
Maliit man ang paa, maiksi man ang kamay, marupok man ang tuhod. Laging may mga taong handang tumayo bilang karugtong ng mga kakulangan mo. Mga taong hindi magsasawang umagapay sa'yo. Gaya ng langit na maaaring hindi isang lugar, ngunit isang disposisyon na magbibigay sa iyo ng liwanag habang buhay.